So nung Setyembre 4 nung isang taon po, nung ako'y nagdesisyon na umalis, malungkot po sa akin yun. Dahil alam kong hindi ako makakabalik habang nandyan pa ang Marcos. Siguro naman po alam niyo kung bakit kinailangan ko umalis. Pinagbayaran ko po yung aking paninindigan sa karapatan ng malayang pananalita. Masakit po ang mga binabato ko laban sa mga Marcoses. At bakit naman hindi masakit ang sasabihin ko laban sa mga Marcoses? Talaga namang dugong magnanakaw sila. Talaga namang dugong diktador sila. At talaga namang palpak sila sa kanilang pamumuno. Tama lang po ang mga maanghang na salita ko laban sa mga Marcoses. At tinatanggap ko po yung kahirapan na naging kapalit sa aking paninindigan sa karapatang manang malayang pananalita na sabihin sa taong bayan, panahon na tanggalin sa pwesto once and for all, hindi lang ang Marcos Jr., kung hindi ang lahat ng mga Marcoses. Napakadali po na makipagkuntsabahan sa mga Marcoses. Sa katunayan, nung nabiyak na ang Marcos at ang Duterte, pwede naman akong pumanig sa mga Marcoses. Bakit hindi? Sa katunayan po, yung naging chief of staff ko bilang isang presidential spokesperson ay naging ihada ko kasama ang mag-asawang Marcos. At hanggang ngayon, yung naging chief of staff ko po ay napakalapit sa mga Marcoses. So kung gusto ko lamang makinabang sa pwesto ng mga Marcoses, kaya ko po yun. Nandun yung aking ihada na hanggang ngayon isa sa pinakamalapit, lalong-lalo na kay Lisa Araneta Marcos. At nandiyan naman yung aking access kay Marcos Jr. Pero ako naman po ay sumapi lamang sa unit team dahil naniniwala ako na at some point, dahil hindi naman ako talagang politiko, ako isang abogado at akademiko, kinakailangan kong pagtiwalaan yung aking kinikilalang pinuno sa larangan ng politika. At ang punto pong yon, ang kinilala kong pinuno ay si VP Sara. Bakit hindi ko naman kinilala si Tatay Digong na nagsasabing, huwag kang sumali dyan kay Marcos Sr.? Well, ang katunayan po, ang aking naisip noon, wala kasi talagang gusto sumama kay Inday Sara dahil ayaw nga ni Tatay Digong na sumama kay Marcos. Sa akin naman, kung ako ay tapat kay Tatay Digong, wala namang mawawala kung sasamahan ko ang kanyang unika iha, well, not unika, no? At least yung panganay niyang anak na talagang apple of his eyes, para bantayan na hindi naman pagsamantalahan yung kanyang anak. So ang aking pagsapi sa unit team na alam kong ayaw ni Tatay Digong, hindi naman po yung pagsuway kay Tatay Digong. Kung hindi, yan naman po yung garantiya na bagamat ayaw samahan ni Tatay Digong si Inday Sara sa kanyang journey kasama nga ang mga Marcos, kahit paano, merong re-rest back kay Inday Sara. Yan po ang tunay na dahilan. So nung tuluyan ng nabiyak ang unit team, malinaw. Kung gusto ko lang manatili sa pwesto, kung gusto ko lang na makinabang sa pwesto, pwede naman akong manatili kay Marcos. Pero hindi ko naman ginawa yon kasi sa mulat-mula, wala akong tiwala dito kay Marcos. Ang tingin ko, walang mabuting gagawin ang Marcos. At ang inaasahan ko ay si Inday Sara Duterte lamang. Sandali lang po, bubuksan ko lang pinto. Nasira po yung aking pag-emote dahil kinailangan kong buksan ang pintuan. So, mabalik po tayo. So, nung 4 ng Setyembre, ang katunayan po, lumuha ako nung night before. Dahil alam ko, hindi ko alam kung kailan ako makakabalik. Sa aking inang bayan, na paulit-ulit kong iniwan, pero palagi ko pong binalikan. Itong nakalipas na taon po,
mahirap po ang aking kalagayan. Well, unang-una po, hindi po tayo nakapagtrabaho. Nabubuhay po tayo sa counting savings natin na alam naman natin na mauubos na rin. No? Pangalawa, nawalay po ako sa aking 2 anak. Alam niyo ba ho, sa 1 taon, 1 araw at kalahati ko lang nakita yung aking 2 anak. Ito po yung Enero. Kasi paski po yung Pasko, hindi kami pinayagan ng aming host na magsama-sama. Kinailangan pa kaming umalis doon sa lugar kung nasaan kami para magkaroon ng reunion. Pero sandaling-sandali lang po ang pagkikita namin. 1 day and a half. 365 days in a year. 1 day and a half ko lang po nakita yung 2 kong anak. Yung aking misis po, magkasama po kami ng unang 6 na buwan. Nagkita po kami matapos ng 3 araw. Nung ako'y umalis ng Setyembre 4, nung Setyembre 11 pala, mahigit pa sa 3 araw, na-reunite naman po kami. Pero 6 na buwan na po kami hindi magkasama. Ito po nga yung pinapunta ako ni Baby Sara dito sa Netherlands at naiwan ko yung misis ko dahil wala siyang visa dito sa Shenzhen. At hanggang ngayon po, hindi ko alam kung kailan ko makikita ang anak ko o ang aking misis. Dahil ang aking misis nga po, gaya na aking sinabi, binigyan ng visa, renevoke naman. Ang aking mga anak, hindi ko po alam kung makakakuha ng visa. Wala pong kita, malayo sa pamilya, malayo sa mga kaibigan. Mahirap po talaga ang aking dinanas. At syempre po, hindi nakakatulong naman na pati dito sa dahig, marami talaga nagiging problema. Problema na siguro dapat asahan. Dahil dito naman sa Hague, hindi talaga sila sanay magsama-sama bilang Pilipino at itong kauna-unang pagkakataon na sila nagsama-sama. Pero hindi po yan nakatulong dun sa lungkot at dun sa hirap na aking dinadanas bilang isang self-proclaimed exile at bilang isang asylum seeker. Pero gagawin ko ba muli ang lahat ng aking ginawa? Sa tingin ko po, ako po'y hindi magiging tapat sa lahat ng aking pinanindigan kung hindi ko po ginawa ang aking mga ginawa. Importante po na magsalita laban sa katiwalian. Kung ang parusa ay itong paninirahan na malayo sa inang bayan, tinatanggap ko po yun. Dahil ngayon naman, maski malayo sa inang bayan, patuloy naman tayo nadidinig. Kaya po nila ninanais na tayo ay makulong na walang bail. Dahil nga po nais nila tayong supilin. Itong aking boses po sa internet, isa po tayo sa pinakamalakas. Hindi ko alam, wala naman akong ginagawa. Dakdak lang ako ng dakdak. At some point po, in a period of 90 days, 500 million po ang naging reach natin. Naririnig po ang boses natin. Naririnig ang ating panawagan na tama na, sobra na. Hindi dapat maging presidente ang isang tao na alam natin wala sa tamang pag-iisip. Hindi po ako magpapatinag. Kaya nga po yung mga kasama natin dito sa dahig, nung minsan na nagtangka na supilin tayo dahil nahihiya sila sa isa sa aming mga bisita na si Amy Marcos, hindi ko po matatanggap na hindi ako magvavangag-vangag maski nandyan si Amy. Dahil alam naman ni Amy ang aking puso't damdamin. Mula pa nung ako'y high school student na nakidebate sa kanya hanggang ngayon, alam niya na ako, ang aking buong pagkatao ay naniniwala na salop sa lipunang Pilipino ang mga Marcoses. Totoo na may punto na nais kong paniwalaan na si Amy Marcos ay nais iwasto ang posisyon ng kanyang pamilya sa kasaysayan ng Pilipinas. Pero tapos na po yun. Dahil sa akin, magagawa lang niya yan
kung talagang sasabihin niya na adik ang kanyang kapatid at dapat na siyang magpahinga. So sa ika-unang taon ng aking pagkakawalay, humingi ako ng pasensya una-una sa aking pamilya. Sana po, pagdating na panahon na magkakaroon ako ng mga apo at apo ng aking mga apo, kayo na po magpaliwanag na nung minsan, meron kayo naging ama na Hari Roque, nanindigan sa kanyang paniniwala, nanindigan sa pagmamahal sa bayan. Di na po ako magtatagal dahil ayaw ko namang sa harap ninyo lumuha. Pero malungkot po talaga. Ang akin na lang po, gumising na po tayo sa katotohanan na kung hindi natin papalitan ang namumuno sa Pilipinas, wala pong kinabukasan hinaharap ang ating mga mahal sa buhay. Bukas po, manawagan si Pa Eric ng Black Friday protest. Sana po, dumalo kayo. Hindi po sapat na iyong galit ay dinabas nyo sa internet. Marami pong gaya ko na malaki na po ang nasakripisyo para sa inang bayan. Kayo naman po ngayon ang magsakripisyo sa pamamagitan ng paglabas sa lansangan upang ipahiwatig. Hindi lang ang inyong pagmamahal sa bayan, kung hindi ang mensahe na handa kayong ialay ang inyong mga sarili para sa inang bayan. Dahil kung ating mga ninuno naman ay hindi nagkaroon ng ganyang paninindigan ng panahon laban sa Espanyol, panahon laban sa Amerikano, panahon laban sa Hapon, at panahon laban sa diktaturyang Marcos, wala rin po tayong mamahaling Pilipinas. Ang Pilipinas na meron tayo ngayon. Yun lang po. Sa lahat po ng mga naniniwala sa akin sa nakalipas na 58 taon na aking pamumuhay, maraming salamat po. Sa lahat ng mga nabubwisit sa akin, pasensya na po. Ang aking masasabi lang po, kahit kayo nabubwisit sa akin, yung aking dinadanas po ngayon na mamumuhay malayo sa lahat sa aking mahal sa buhay, yan po'y patunay naman na lahat aking ginagawa ay dahil sa pagmamahal sa bayan. Salamat po muli. Kita-kita po tayo sana sa EDSA at sa iba't ibang mga lugar kung saan gagawin ang Black Friday protest. Salamat po. Kailangan po na inyong panalangin. At gaya na aking sinasabi, I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. God bless the Philippines. Yes.